Alam niyo ba na sa Pilipinas, ang internet user ay gumugugol ng 8 hours and 52 minutes araw-araw sa internet at 3 hours and 32 minutes naman dito ay inilalaan nila sa social media. Ayon sa datos noong January 2024, mayroong 86.75 million na social media users sa bansa na katumbas ng 73.4% ng kabuuang populasyon. Ang mataas na paggamit na ito ay may epekto sa ating utak, particular sa dopamine, isang feel-good chemical na inilalabas tuwing tayo ay nakakatanggap ng positibong feedback online. Ang patuloy na paghahanap ng ganitong kasiyahan ay maaaring magdulot ng addiction sa social media. Ngayong umaga, tatalakayin natin ang mga epekto ng social media sa ating kalusugan, kaisipan at pang-araw-araw na buhay. Paano nakakaapekto ito sa ating desisyon at relasyon at paano natin mapapanatili ang balanseng paggamit nito. Yan ang ating aalamin dito pa rin po sa What Do You Think? Kung saan kami nagpapaalalang, kabataan, desisyon mo'y pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran. Magandang araw, kabataan! Ako po muli, si Wilmer Estrito, ang inyong kuyang host at excited akong talakayin ng isang napakahalagang paksa, ang epekto ng social media sa ating buhay. At syempre, patuloy nating makakasama sa buong series ang ating pag-aaral ay walang iba kundi si Jazel Diaz. Pero para mas pakilala natin siya, ay panoorin po natin ang video ito. Si Jazel May Martinez Diaz ay kasalukuyang nagpupursue ng kanyang doctorate degree on intercultural studies. Ang main focus ng kanyang paglilingkod ay mga tao sa urban areas. Dati siyang professor sa College of Theology ng Adventist University of the Philippines at nagsilbi rin siya bilang youth pastor sa AUP Philippine International Church at sa Pasay Adventist Church. Sa loob ng 11 years niyang paglilingkod, she is always working with and for the youth. Madalas din siyang naiimbitahan bilang guest speaker sa mga event na pangkabataan at ang isa nga niyang temang tinalakay ay pinamagatang The Overcomers, Conquerors in the Digital World. Kasama siya, sama-sama rin tayo matuto sa kung paano mamumuhay ng may ganap na kasiyahan, pag-asa at pananagumpay sa panahong puno ng teknolohiya. Yan, so ngayon nga ay kasama natin ang ating patuloy na special guest, si Jazel Diaz. Kumusta po kayo, Ma'am Jazel? Ayan, mabuti naman at magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat na kayo ay kasama namin sa ating napaka-importanting topic na pag-uusapan ngayong umaga. Yan. So, syempre, binabati rin natin ang lahat ng mga nakatutok sa atin, nakasubaybay sa Facebook page na Hope Channel North Philippines at Adventist World Radio Manila. Ganun din po sa ating YouTube channel na Hope Channel North Philippines, na yun din po ang pangalan ng YouTube channel natin, no? At syempre, hindi na rin natin makakalimutan ang mga nakatutok sa ating television, GSAT Channel 37 at Digital Receivers Channel 45, at sa mga nakikinig naman po sa ating radio, AWR 89.1 FM. Kamusta po kayong lahat? Nawa kayong lahat ay pinagpapala ng ating Panginoon. At iniimbitahan din po namin kayo na mag-subscribe, mag-follow, i-like at i-share ang ating pong live broadcast ngayon upang mas marami pa po kayong makinabang sa ating pong pinag-uusapan na makabuluhang topic. Kung may mga tanong po kayo, mga karagdagan, pwede po kayong mag-comment sa ating comment section or di kaya ay kontakin po ninyo ang mga numbers na ito. 0917-5643-777 para po sa Globe at 0919-0001-777 para naman po yan sa Smart. At makikita po ninyo yan na naka-flash ngayon sa inyong mga screens. Ang paksa po natin ngayon ay may pamagat na What are the effects of social media? So kung sa tingin mo, ikaw ay o ang iyong kaibigan ay nagbababad sa gadgets at computer ng mas matagal kaysa sa kung ano ang tama, o kaya naman, ikaw ay isang magulang na may anak na kagaya nito, para sa ito. Pero bago po tayo magsimula, tayo po ay sumandaling manalangin. Aming Ama na nasa mga langit, habang kami nagpapatuloy sa aming pagtalakay ng isang napakahalagang usapin, lalo sa aming mga kabataan, ay nawa ang pangunguna mo ang aming maranasan at magbigay linaw sa aming mga kaisipan upang makita namin ang mga tamang daan na dapat naming lakaran. Ito po ang dalangin namin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Yan. So tayo magpapatuloy, Ma'am Jazel, sa ating pong discussion. May kinalaman dito nga sa ating topic, epekto ng social media. Kaya sa unang ating pag-uusapan, ano pa yung muna? I mean, hindi naman, sabi nga, hindi naman masama lahat ng epekto nito sa atin. Inimbento to para may benefit sa atin. So ano ba yung mga positibo na effect ng social media, lalo na sa ating panahon ngayon? Magandang idea yan, Wilmer, no? Kasi
kaya naiimbento yung mga bagay, especially sa technology, kasi it's filling a gap. Alam mo yun, meron silang gustong solusyonan na problema. So at some point, may positibong effect din talaga siya sa atin, sa buhay natin. For example, because of social media, mas madali makipag-ugnayan at makisalamuha sa ibang tao. Imagine, nung mga panahon na wala talagang social media, kailangan magsusulat ka ng letter, liham talaga, as in susulat mo yung sa papel, tapos ang tagal bago mapadala yung message, di ba? Pero dahil sa social media, ang bilis makakonect sa mga tao. Yung kahit nasa ibang bansa na, parang ang dali-dali mo makausap, ganyan. And kung meron kang gustong sabihin, parang in an instant, pwede mo sabihin agad-agad, parang ganon. Hindi ka mag-aantay ng ilang days bago mo makausap, bago mo makaharap yung tao and all. So, yun yung unang-una talaga na blessing ng social media sa atin. So, at some point, hindi mo masasabi na it's a no-no to everybody. Parang ganon. So, yun yung unang-una. So, kahit nga yung mga tao na introvert sila o mahiyain sila, parang mas madali sa kanila to connect with people. Kasi nga, pwede naman sa chat, pwede naman sa social media interaction. So, ang galing niya in terms of connecting with people. And even ito, yung television and all, it connects people talaga. So, pangalawa, aside from connection and communication, lumalawak din yung mga kaalaman natin. Talaga, knowledge is increasing dahil sa social media. Kasi, ang dami nating natututunan na hindi natin matututunan in books lang or papasok lang tayo sa school and all or kung nandun lang tayo sa bahay, Pero if we are using and utilizing social media, ang dami nating pwedeng matutunan. Yun nga lang, nasa sa atin. Paano i-filter? Oo, paano i-filter yung mga dapat or yung dami ng pwede nating matutunan. Kasi hindi naman lahat ng natututunan mabuti, di ba? Pero ako in terms of learning or education, ang galing kasi ang dami talagang avenue to learn using the social media. And ang dami na kasing mga social media content ngayon na very educational din naman. Katulad nito. Yeah, oo, kaya nasa social media pala tayo, di ba? Another one, kagaya self-improvement din, para growth, personal growth, marami. And then another one is about social awareness and advocacy. Doon din, sa social media mo rin makikita. Or even ikaw, pag meron ka advocacy, you can use the social media to tell your advocacy to a lot of people. Parang parang nagiging boses ng masa, 'di ba? Boses ng kabataan, boses of anybody. For example, when I was taking my masters, yun yung time na I was impressed na to utilize social media to make known yung advocacy ko sa buhay. For example, gumawa ako ng page na ang title niya is Mom with a Heart. Kasi nung time na yon, I already have 2 kids, ganyan. And I was raising my kid na ang dami kong mga natututunan sa mga libro and all. And iba kasi yung natutunan mo sa libro pag in-apply mo na sa practical life. So sabi ko, why not share what I'm learning and what I'm experiencing through social media platform? So, yung advocacy ko about being a mom that is raising a kid in God's way, I put it there. O, di ba? Pwede talaga. Ipapatuloy pa rin yung page niya. Oo naman. So, since I'm homeschooling my kids also, doon ko rin nilalagay yung mga insights ko and all. So, with that, na-utilize talaga siya in a nice way, in a beneficial way. And another one, number 4, is nagpapalakas talaga siya ng creativity and self-expression. So, maraming paraan kasi we don't want to limit ourselves. Alam mo yun? Kasi bilang tao, nilikha tayo ng Panginoon. Ang dami-dami natin pwedeng gawin. Ang dami-dami natin pwedeng imagine. Ang dami natin pwedeng i-create. And social media is a platform where you can put your creativity. And nakakatuwa nga kasi maraming nakaka-appreciate din, di ba? Kaya lang, yun nga, napatutunan natin last time na the more we put it on social media at marami nag-like, nag-heart, parang nafe-feel good tayo and then yung dopamine effect and all. And another one, this is also for our personal growth and at the same time, career opportunities. Kapag nando ka sa social media,
alam mo, totoo yun. Maraming kumita at yumaman, di ba? Social media. Isa ka na ba doon? Hindi naman masyado. Hindi ako nag-vlog. So, ganun. Marami sa social media ang talaga nagkaroon sila ng mga career opportunities. Marami na nga tinatawag na virtual assistant. Kasi nakikita nila online yung mga job opportunities na ganun. And support even, na yan siguro. Yeah, diba? Marami ding home-based na work na, diba? Through social media na. And doon din nila nakikita yung mga scholarships na available and mga businesses na pwede nilang gawin. Alam mo yun, para sa kanilang sarili. Nakakatuwa, diba? Ang dami talagang positive effects ng social media. Ano ba to? In-encourage ba natin sila? Anyways, may next pa. Okay. So, makikita natin dito na kung totoong palang makikita natin yung good side nito, magiging makakatulong para maging productive talaga pala talaga. Totoo. Kasi yun, sinabi mo, mga career opportunities. Naalala ko, lalo nung pandemic, marami akong mga skills na natutunan dahil lang sa social media. Yeah. I mean, yung Facebook ads, natutunan ko dahil nakita ko lang sa social media, tapos inaral ko na, tapos na-enroll na ako sa tapos may funnel building, nakita ko, napakarami pala ng skills na pwede mong matutunan at pagkakitaan dahil nakita ko dahil sa social media. Kaya makikita natin kung magiging tama lang yung paraan ng paggamit natin, lalo sa ating mga kabataan ngayon, hindi kailangan na masayang yung oras natin sa pag-scroll lang, kundi mas lalo na makabuild tayo ng magandang career opportunity o kaya naman maganda na mga matutunan na mga educational sa ating sarili. Yeah. Diba? Pero habang pinag-uusapan natin yan, merong mga good side yung social media. Yeah, totoo. Ano naman yung mga kailangan natin na iwasan na side dito ng social media sa panahon natin ngayon? Kasi totoo na, is aside from the good side, laging may two side of the coin, may good and bad. So may mga negative effect din talaga siya. For example, sa mental health natin, actually, nung nag-rise yung social media, mas nag-rise din yung mga tao na nade-depress. Parang akala natin, it connects people, pero to be honest, hindi kasi actual o totoong tao yung nako-connect mo eh. Kasi you're still on the screen, you're still on the gadget, Kaya akala natin, it connects us for real to other people, pero sa totoo, hindi. Kaya marami lalo ang nade-depress, nagkakaroon ng anxiety, and all. Actually, to be honest, for example, nag-chat ka sa friend mo, tapos ang tagal niya mag-reply. So, ang dami mo nang iniisip. Nag-overthink ka na, and all. Parang, imbis na may peace ka sa sarili mo. Natulog lang pala. Grabe siya. May naalala tuloy ako. Di sinachat ko yung boyfriend ko noon. Sabi ko, tapos hindi talaga nag-reply. Tapos buong araw siya hindi nag-reply. Sabi ko, ano nangyari? Tapos pinuntahan ko sa kanila. Sabi nung kasama niya sa bahay, ay buong araw yung nandun lang sa kwarto niya. Tulog pala buong araw. Kapagod lang. Ang dami ko nang pumasok sa isip ko. Tapos, yun, tulog lang pala siya. Mga kapatid. Maraming positive, pero may mga negative effects din talaga siya. Especially for our mental health. So, hindi lang dahil sa depression, pero even din sa self-esteem natin. To be honest, Wilmer, ang laking factor nun in terms of, lalo na sa womanhood, alam mo yung lahat ng papakita sa'yo ng social media, slim yung waist nila. As in, mga sexy and all. Parang, paano kung hindi ako ganun? Hindi na ba ako maganda? Hindi na ba ako okay bilang tao? Well, that adds to your insecurity and low self-esteem kapag yun yung lagi mo nakikita. So, nakakalungkot, diba? Parang, okay ka sana eh. Parang, you will accept yourself as you are sana. Kaya lang, the more you compare yourself to other people sa social media, lalo ka nanulungkot, lalo ka nade-depress, and lalong bumababa yung self-esteem mo. Tapos, meron pang part ng mental health natin na yung fear of missing out, na talagang ayaw mo na ma-left out ng ibang tao, ayaw mo na hindi ka nakakasabay sa trend, ganyan. Kasi sa social media, nandun lahat ng trend. As in, makikita mo lahat kung ano yung up-to-date ngayon. So, kapag hindi ka nakakaabot dun sa trend na yun, parang feeling mo, nale-left out ka. Feeling mo, baka hindi na ako in or whatever. So, you don't feel belong, ganyan. So, ang daming emotional distress yung pwede mong maranasan
simply because you're browsing social media. Grabe, di ba? Para pa lang talagang kung magpo-focus tayo dun sa negative na side ng social media, talagang nakaka-depress din pag yung extreme nun na effect, di ba? Totoo. Kasi parang laging i-compare mo yung sarili mo. Makikita mo, ito yung, lalo na nakikita mo na update ka sa buhay ng mga kaibigan mo. Pero ang nangyayari, pinopost lang ng mga kaibigan mo ay yung good side lang ng buhay nila. Totoo. Hindi pinopost yung struggles nila. Ikaw, nakikita mo yung struggles mo. Ganito na sila. Ako, ganito pa rin. Hindi mo alam. Mayroon din sila mga kanya-kanya mga struggles. So, habang kino-compare natin yung sarili natin sa ating mga kaibigan o kaya sa mga nakikita natin sa social media, lalo sa ating mga kabataan, mas lalo tayo na-dwell dun sa parang hindi tayo enough. Diba? Na parang lalo tayong napapaisip kung ano pa ba mga dapat kong gawin, di ba? Although, in a sense, nakakatulong siya na mag-strive tayo to be better. Pero, hindi rin siya nakakatulong na hindi natin makita yung maging content tayo sa sarili natin at makita natin yung sariling value natin, di ba? Yeah. So, sa emotional pa lang yan, sa mind mo pa lang yan. Pero actually, physically, meron pa ring negative effect ang social media sa atin. Kasi una sa lahat niyan, nakukulangan tayo sa tulog. Tapos, kasi hindi natin napapansin dahil nga addictive yung social media. Scroll ka ng scroll, naubos na yung oras mo, kaka-scroll, hanggang sa puyat ka na, hanggang sa, alam mo yun, actually, antay mo na lang sumakit yung mata mo bago ka tumigil, di ba? Parang ganun. And another one, siyempre, habang nag-scroll ka, hindi ka naman nag-exercise habang nag-scroll ka, di ba? So, nakaupo ka lang and all. So, pati yung sedentary lifestyle, nangyayari na talaga siya. Kumbaga, kulang ka na sa exercise. Minsan, hindi ka na nga nakakakain ng tama dahil nga sa kakagamit mo ng social media, ano? So, ang daming effect niya physically sa katawan natin na akala natin okay lang, pero lalong umiikli yung buhay natin, ano? Kaka-social media natin. Buti kung ginagamit natin yung social media for us to be fit. Like, for example, we watch, actually ako, gumagamit ako ng YouTube para mag-watch ng mga exercise. Pero hindi ako nanonood ng nakahiga ng mga exercise. Sumasabay ka naman. Sinasabayan ko naman. Yung one time, tinry ko to, naghahanap ako ng mga exercise sa YouTube. So, habang naghahanap ako, nakikita ko yung mga comment, paano kaya tayo magiging healthy nito, nakakapanood lang? Kailangan din natin gawin, di ba? Hindi yung puro panood lang tayo ng exercise sa social media. And another one, aside from physical, so kaya na sa mental, ngayon pati sa ugali natin and social skills natin. Akala natin wala siyang effect, pero ang dami na dahil sa social media, puro digital lang or puro screen lang ang nakikita nila. Sa actual world, hindi na sila makapag-hi, hindi na sila makapag-make friends that easily, ganyan. Kasi wala naman nagtuturo, di ba? Ang meron lang is nasa chat and sa digital. So, ganun yung tendency, wala silang skills in socializing with other people. Alam mo, kitang-kita ko talaga yung Wilmer kasi nung nag-pandemic nga, bumalik sa klase yung mga estudyante. Ang tahimik ng class ko. Kasi nga, hindi sila magkakakilala. Parang hindi sila... hindi sila nasanay. Oo, hindi sila nasanay na nakikipag-friends. And even nung 2 years silang nasa online pandemic, wala silang kaibigan. Hindi lang nagiging kaibigan ng mga klase nila. Kasi hindi nila nakikita in person. Makaka-chat lang nila for reporting and all. Pero the rest, yun lang yung conversation nila. They don't converse with the daily things na ginagawa nila. Ayan. So, mahalaga din, we socialize physically, face-to-face to other people. And another thing is, uso talaga yung cyberbullying. Nakaranas ka ba nun? Hindi naman. Hindi naman. Ayan. Actual so, uso talaga yung... So, maraming nang bubully online. Na to the point na nakakalungkot nga. Kasi yung mga bashing, tapos kinikriticize ka online. Talagang to the point na nakakaroon ka ng suicidal thoughts, ganyan. Kasi ang feeling mo lahat na against sa'yo, parang ganun. You and against the world, parang ganun. So may mga ganung effect talaga siya. Tapos sa social media din, another negative part niya is maraming fake news. Ang dami talaga ng fake news, misinformation. Alam mo, dapat alam talaga natin na hindi lahat ng nasa social media totoo.
'Di ba? Hindi lahat na nasa social media is a fact. Parang ganon. Pero yung mga kabataan, hindi nila alam yun. So, anong nangyayari? They believe what is in there. Ang dami na nilang mga beliefs na hindi research-based. Ang dami nilang beliefs na hindi Bible-based, ganyan. Social media-based. Meron palang ganyan. Nagiging issue yan ngayon, di ba? Yung mga fake news, di ba? Kailangan, kahit na sinasabi natin na nayaman yung information dahil social media, nakayaman din yung mga misinformation. Kaya dapat sa ating mga kabataan ay matuto rin kung paano mag-filter out ng mga yon, paano mag-research kung totoo ba, credible ba to. Turuan mo nga sila, paano ba? Sa susunod siguro, pag-aralan natin yun. Fact check talaga. We need to check the facts. Oo. So after you watch a video about something, don't believe it immediately. We usually go on researches. We usually go to second opinions. Parang totoo. Kumbaga, kung ano yung binalita ng may involved na sinabi na tao dito, kaya entity. Tingnan natin kung ano yung inirelease na statement ng entity na yun, kung meron ba talagang ganon, o kaya meron lang paninira na ginawa. Totoo. Although talagang pag sinabi kasi na fake news, medyo bleak pa yung totoong, yung definite na, na definition yun. Pero makikita natin na kailangan natin na i-research palagi para malaman natin kung reliable ba itong source na to or hindi. So kasi ang Facebook at ang YouTube, hindi talaga sila reliable sources na talagang masasabi natin. Kasi ito yung sabi sa ano. No, you cannot say that. Actually, I work in an academe, di ba? Sa school. Kapag resources, hindi mo pwedeng gamitin yun as resources talaga. Although karamihan, ganun na yung ginagawa. Pero no, we go to the actual fact, yung mga pinanggalingan, and then all, So, maganda, matutunan natin, lalo higit yung mga kabataan natin, to really check out everything, kung totoo ba o hindi. And then, another one is yung effect ng social media sa time management natin. Ang dami nagpa-procrastinate, lalo higit sa mga estudyante. Saka ako nagagawin to, parang, alam mo, uunahin nila yung social media, uunahin nila yung yung technology and digital things, bago unahin yung mga requirements sa school, ganyan. Kasi nga naman, the requirements in school takes a lot of thinking. Tama? Kailangan mag-isip ka ng mabuti. It requires diligence, effort, and all. Pero pag nasa social media ka, Wilmer, it doesn't require thinking. Scroll lang yung scroll. Diba? Oo, tapos nag-enjoy ka lang, na-entertain ka. Diba? So, hindi kailangan mag-isip na mag-isip. Tapos, nag-enjoy ka. So, hindi mo na namalaya, naubos na yung oras mo. Hindi mo na nagawa yung mga responsibilities mo at yung mga dapat mong gawin. So, it's a trap para sa atin to actually neglect the things that we must do. So, that's one of the one of the negative effect talaga. Kaya marami mga magulang na naiinis. Naiinis sa mga anak nila. Social media ng mga anak nila kasi hindi nagagawa ng mga anak nila yung responsibilidad nila at their age. So later on, pag tumanda na sila, hindi rin nila ma-handle yung mga responsibilities dumating sa kanila. Parang pleasure lang and pleasure. Tapos yung mga responsibilities, wala na. Hindi na nila na-handle. Yan. So parang yan ang kailangan na maiwasan ng mga kabataan natin na mag-dwell masyado dito nga sa pag-scroll ng social media to the point na, tulad sabi mo, naapektuhan na yung mental health nila. Totoo. At pati yung physical health nila. At syempre, kapag apektado yung dalawang yon, mental at physical, talaga maapektuhan kung paano ka makipag-interact sa iba. Social skills. Social skills at maging yung mga responsibilities nila, whether sa career or kaya naman ay sa pag-aaral, kinakailangan na huwag nating hayaan na yung social media ay makasira sa atin pagdating sa mga ganitong aspeto, kundi makatulong na mas lalo pa nga tayong mabuild. Gusto ko i-share yung matatagpuan sa Kawikaan 4:23. Ang sabi doon ay, ingatan mo ang iyong puso ng higit sa lahat ng bagay sapagkat ito ang bukal ng buhay. So makikita natin, habang ginagamit natin yung social media, paano ito nakaka-apekto sa ating kaisipan, sa ating puso, para nakakatulong ba ito para mag-build sa atin bilang kabataan, o nakakasira sa atin at ini-impluwensyahan tayo ng hindi maganda. So, parang kailangan natin balansehin yan. Oo, that's a good thought, Wilmer, no? Na we need to check ourselves. We need to check our heart. Ano nangyayari sa akin? While using social media, what's happening inside me?
if it's helping me to be inspired, to be motivated, to grow continually, To be proactive. proactive and to be a better person, why not, 'di ba? Pero kung alam mong nasisira ka na, alam mo, kung alam mong distraction siya, it's destroying your morality, alam mo, even sa mind it could destroy your mentality, your morality, your character and all. Siguro dapat magising na tayo. Magising tayo na it's not doing good. It's not doing its purpose actually. Kailangan mag-take action tayo na merong magbago. Hindi ko laging scroll ako ng scroll maghapon, tapos nakikita ko, nangihina na yung katawan ko, pero diretso pa rin, di ba? Wala na akong nagagawa sa maghapon, pero diretso pa rin. So, kailangan makita natin na meron akong gawing step para maka-recover mula sa pagiging unproductive, pabalik sa pagiging productive. Whether estudyante ako or worker na ako, kailangan meron tayong baguhin, no? So, pero ang ganda tingnan, Wilmer, na may positive effect talaga siya at may negative effect. Kumbaga, nasa sa atin lang whether we would push through dun sa positive effects niya sa buhay natin. Kasi talagang meron. Kaya nga siya na-imbento, 'di ba? Lahat naman na-imbento, at some point, it has good effects talaga. Kaya lang kasi, parang, alam mo, lagi may paraan si Satan to turn it in a negative way, ano? Distort it, to make it negative, ano? Kaya ang sa atin, we need to decide on what side we are on. Para talagang lagi may spiritual battle, ano? Parang kailangan mag-decide tayo if we are on the good side or on the bad side. Kasi to be honest, Wilmer, kung walang social media, ang hirap-hirap para sa mga OFW natin, ano? Ang hirap-hirap para sa mga sa mga magkakalayo ng mga magpapamilya to actually talk with each other. Pero dahil sa social media, alam mo yun, you're just a video call away. Parang dahil sa social media, marami ding nare-reach out na mga hindi mo kayang i-reach out, pero na-reach out mo because we were able to connect to the social media. And marami din, alam mo, even nung pandemic, ang dami dati unchurch sila, pero dahil ang daming churches online nung pandemic, they become church even online. And then ang dami ang namulat sa katotohanan on the gospel, on the word of God, dahil sa social media din, 'di ba? So we cannot nullify the good things about it. And even now, 'di ba, tayo ay napapanood sa social media. So hindi natin masasabi na walang mabuting maidudulot ang social media. Tama. Pero hindi natin maiaalis din na ang dami talagang negative effects din ng social media. Kailangan lang balansehin talaga. Totoo, yun yung call for us to balance it and to make wise decisions talaga. May mga kilala ako ng mga virtual assistants, katulad sinabi mo kanina, na work from home sila, kinakailangan talaga na tumutok sila dun sa harap ng computer sa mahabang oras. Pero ang ginagawa nila, bumibili sila ng treadmill para habang nasa harap sila ng computer, naglalakad sila, active yung brain nila, active din yung physical nila. So makikita natin, merong mga paraan. Kahit pa sabihin natin na kailangan kasi na gawin to, kailangan gawin. Pero may paraan para mabalansin natin na hindi napapabayaan yung mental health, yung physical natin. Pwede tayong matagal na nakatutok, pwedeng huminga muna, uminom muna ng tubig, di ba? Mag-break muna. At katulad nung sinabi ko, pwedeng may physical activity kahit habang nasa harap ng computer. So, kinakailangan lang na gawan talaga ng paraan, di ba? Alam mo, na-appreciate ko talaga, Wilmer, yung health message ng Seventh-day Adventist, which is yung New Start. Yung nutrition, exercise, water, sunlight, temperance, air, rest, and then trust in God. And I believe sa Hope Channel natin, madalas din natin dinidiscuss yan sa ating mga ibang programs. Kasi actually, for us to combat the negative effects of social media, dapat nasa kokorte natin o nasa puso't isipan natin yung New Start na yon, yung mga health messages na yon, kasi that would help us to actually balance things out. That would help us to overcome yung negative effects. Yung mga negative effects. Kasi imagine, if you are eating properly, if you are resting ng 8 hours a day pa rin, at night, and then if you are still exposing yourself in the air outside, and then exercise, kahit may social media sa buhay mo, matatry mo talaga siyang mabalance out. Ang laking blessing talaga nun, Kaya para sa mga manonood natin at nakikinig po sa atin ngayon,
if you could go on that, pwede nyo i-research, yung tinatawag na New Start, isa-isahin nyo po yun sa buhay nyo. Yun pa lang, dun pa lang, mag-start ka pa lang dun, you could weigh out kung ano yung positive at kung ano yung negative at kung paano mababalanse din talaga. Yan. So, napakaganda nung unang part ng ating discussion, no? Nakita natin yung mga negative effects ng social media, positive effects, at konting glimpse kung paano natin mababalanse yung dalawa na yun, di ba? Napakaganda. So, kung meron po kayong mga tanong o mga karagdagan, pwede po kayo mag-comment dyan sa ating comment section or di kaya ay kontakin po ninyo ang mga numbers na ito, 0917-5643-777 para po yun sa Globe at 0919-0001-777 para naman po sa Smart. Makikita niyo po yan na naka-flash ngayon sa inyong mga screens. Pero bago po natin ipagpatuloy ang ating usapan, ay magbigay daan po muna tayo sa isang espesyal na intermission song. Oh
Welcome back po sa What Do You Think? Kasama niyo pa rin po kami ngayon. Ako po si Wilmer Estrito at syempre ang ating special guest, si Ma'am Jazel Diaz. At kanina, marami tayong napag-usapan tungkol sa positive at saka sa negative effects ng social media at konting glimpse kung paano ba natin mababalanse yun. Syempre, magpapatuloy tayo. Kanina, actually, simula last week, napag-uusapan natin ng konti yung tungkol sa dopamine. Di ba? Ano ba yung ibig sabihin nito? Ano ba yung, paano ba nakaka-apekto itong dopamine sa ating social media usage at paano ito nagiging sanhi ng addiction natin? Totoo. Kasi ang dopamine, isa yung chemical sa brain natin na talagang siya yung responsible for motivation, pleasure, kasiyahan, and yung naghahanap tayo lagi ng reward, kahit nga bata pa tayo, lagi tayong ganun, So, neurotransmitter siya, na active siya kapag nakakaranas tayo ng mga bagay na makes us happy, Even nga yung food, di ba? Pag maganda yung food, masarap yung food, yun, na-activate siya. Kapag nananalo tayo sa mga games, ayan. Or kapag nakakaramdam or nakakaranas tayo ng appreciation, yan, na-activate siya. So, imagine, ang social media, ang goal talaga niya is talagang mapasaya ka. Alam mo yun? Parang i-activate yung dopamine system ng utak mo. And with that, kaya tayo na-addict. Kasi gusto natin, sino bang hindi gusto maging masaya, Wilmer? Diba? Parang lahat naman tayo, gusto natin na maging masaya tayo. Ayan. So, paano nakaka-apekto yung dopamine sa social media usage natin? Una, yung instant gratification nga na tinatawag na tuwing makakuha tayo ng likes, ng comments, ng shares, ayan na, lumalabas na yung dopamine sa utak natin. Oo, pati follow, Kaya tuwan-tuwa yung mga naka 1,000 followers, ganyan. So, nagbibigay siya ng, actually temporary lang yon na rush of joy, ganyan, or pleasure. Na because of that, uulit-ulitin natin yung paggamit. Pero alam mo, Wilmer, magkaiba kasi yung yung true joy and yung rush of happiness, yung simpleng kasiyahan, ganyan. Kaya nakakadaya. Kasi, yeah, social media is giving you yung pleasure, instant gratification, ganyan. Pero yung tunay na kaligayahan, it cannot be found there Ganun yung nangyayari. Pero, sige, ito yung way ng social media para ma-addict tayo Ganun, yung instant gratification. Pangalawa, variable reward system, katulad nung actually may pagsusugal o video games, ganyan. Ang social media, gumagamit siya ng unpredictable rewards. Hindi natin alam kung kailan tayo makakuha ng bagong notification or kung may bagong interesting post. Kaya patuloy tayo lagi nag-check. Babalik at babalikan mo kasi wala naman sinasabi kung kailan yung exact time, parang ganun, na makaka-receive ka ng notification. Parang hindi ka, kahit na mag-set ka ng schedule mo, hindi siya, ito ang time na ito dadating, kundi babalik-balikan mo kahit na meron ka ng gustong gawin. Totoo, parang na-anxiety ka tuloy na, baka meron na, baka ganyan-ganyan. Unless, kaya mo kontrolin o disiplinahin yung sarili mo na, kunyari, 7 to 8 ng gabi lang ako mag-open. Mag-check ng social media and all, parang ganun. Pwede yun, di ba? Pero yung throughout the day, hindi ka nag-sked ng ganun, so aantayin mo hanggang sa ma-addict ka na. Kasi nga, you always go back to it. Parang ganun. Tapos sa social media din kasi, meron tayong tinatawag na scrolling loop or infinite scroll na walang katapusan yung pag-scroll. Gaya ng TikTok, sa Instagram, sa Facebook. Parang nga siyang slot machine syempre, nakaka-addict din yung slot machine, di ba? Or yung gambling. Hindi natin alam kung kailan tayo makakita ng exciting content, kaya patuloy tayo nagbabrowse. Nakakaano talaga yan. Alam mo, even mga bata, kasi syempre, hindi na nila iniisip kung ano yung papanoorin nila. Pero lagi silang finifeed ng social media of the things they will watch. Ganyan. Hanggang sa na-addict yung bata, hanggang sa yung bata hindi na makaalis doon sa screen niya kasi lagi may nag-feed sa kanya. So, that would cause addiction talaga. Pero alam mo, minsan yung mga magulang, hindi nila nababantayan yun. Hindi nila nakikita na iba na pala yung nakikita ng mga bata, kasi nga, pinifeed nga ng Facebook, ng Instagram, ng TikTok and all. Kaya hanggat maaari, di ba Wilmer, sinabi ko sa'yo last time, hanggat maaari, yung 2 years old below na bata, wag talaga mag-social media or screen time. Tapos yung 3 years old hanggang 7 years old, ang pinaka-maximum nila is actually 2 hours lang per week. And dapat alam mo kung ano yung pinapanood nila. And lalo higit yung mga elementary students natin, they could use social media pero
dapat educational din at talagang babantayan mo, at talagang, ang tawag dito, guided na screening time, ganyan. And then, syempre, pag teenagers na sila, sana alam na nila yung mga principles, na panghawakan in life para hindi sila talaga ma-swayed o magkaroon ng mga negative principles sa buhay. And then, yun nga, another addictive part ng social media is yung social validation. So, kapag marami kang likes, marami kang comments, nagbibigay ito ng pakiramdam na tanggap ako ng ibang tao. So, nagpapalakas siya ng self-esteem, di ba? Nagpapasigla siya ng dopamine release again kasi na-validate ka. Alam mo, minsan sa tahanan kasi hindi ka na-validate ng parents mo o ng ibang tao na mahalaga sa'yo. Pero sa social media, you feel validated. So, ulit-ulitin mo yun. Kaya, alam mo, nakakatuwa. Yung mga taong walang social media, I salute them kasi I believe they are validated in a very personal way. They feel validation from the people around them who love them, and then they feel the validation of God in their lives. So, ayoko din i-judge. Di ba? Hindi naman tayo para mag-judge. Ayoko din naman i-judge yung mga nagpo-post palagi sa social media na who wants validation, ganyan. Kasi at some point, lahat naman tayo may pinagdadaanan. And we acknowledge yung mga pinagdadaanan ng bawat isa. And in as much as we want to help others, so let's do our part din na try to reach them out, try to be a real physical friend to them if we can, parang ganun. And then another one na effect din kasi na nakakasanhi ng addiction is yung fear of missing out din na lagi natin pinag-uusapan na takot na maiwan sa latest trends, sa balita o sa updates. Kaya nagtutulak sa atin to always go online, sumali sa usapan, lalo na sa group chat and social media platform. So imagine, ang dami talagang ways for us to get addicted to social media. Dahil dun sa dopamine na yun. Diba? Dahil dun sa dopamine effect na yun. Dahil sa gustong alam mo kasi even yung pagda-drugs, may dopamine effect din yan eh. So imagine, para ka din... Parang inire-relate yung addiction sa drugs, sa substances. Totoo. Di ba? Dun sa social media usage natin, di ba? Totoo. So akala natin, parang kung i-compare yung addiction, nasa social media, parang addiction din siya sa drugs. Yun nga lang, hindi ka makukulong. Di ba? Hindi ka marerehab. Pero yung effects, halos same, di ba? Pinag-usapan natin kanina. Mental, physical, social. Pati yung hindi mo pagpanagot sa mga responsibilidad mo. Same effect, kung tutusin, di ba? So, yun nga lang, walang nagsasabi na you're a criminal or you're doing a very, very bad thing kapag na-addict ka sa social media. Di ba? Pero kapag nag-drugs ka, nag-alcohol ka, nanigarilyo ka, naging addict ka sa mga yon, instantly people would say na you're doing wrong. Kaya very subtle yung very subtle yung strategy ni Satan in this kind of addiction eh. Kasi ang daming maapektuhan sa buhay mo, lalo higit yung morality mo, yung karakter mo, ang laking effect nun sa'yo. Pero, matalino talaga ang kaaway, Walang sasalba sa'yo eh. I mean, meron ba tayong rehabilitation for social media addiction? Wala. Wala, di ba? Baka pwede magpatayo na tayo, Wilmer, no? So, walang ganun, di ba? Pero merong rehabilitation for drug addiction. Meron din silang mga strategies na on how to rehab the smoking addict, di ba? And alcoholism addict. Kumbaga, especially sa ganun na klase ng mga needs. Pero, although meron naman mga psychologists na tumutulong, pero yung specialization pagdating lang sa social media addiction, wala pa siguro na gano'n. Hindi lang natin alam. Totoo. Pero makikita natin na napakalaki ng effect pala nito pagdating sa kabataan, sa isipan ng tao. Kinakailangan pala talaga na maging intentional tayo kung paano makakatulong sa mga nakakaranas ng ganito, di ba? Alam mo, kung may makakapanood nito, Wilmer, na mga teens natin, blessed are they. Kasi, lalaki sila, they will go to adulthood. Na may awareness. Yeah, may awareness. And pa din lang makontrol pa, mapigilan pa. Kasi ang tendency, kapag hindi nila alam na ganito pala yung technique ng social media para ma-addict sila, na ganito pala yung negative effect na to, maaaring malululong na lang talaga sila to it hanggang sa pagtanda nila.
hanggang sa maipapasa nila sa next generation. So, maswerte tayo, no? Alam natin to, no? Buti na lang may programa na agaya nito, no? Na nawa ay makatulong sa ating mga kabataan. Hindi lang sa kabataan, kaya nga sinasabi mo nga na involved din kahit mga magulang, di ba? Na maging aware sila sa kung anong pwede maging effect kapag iiwan nila ng matagal na oras o panahon yung kanilang anak sa harap ng social media, sa harap ng TV o ano pa man, at kinakailangan na maging conscious tayo bilang mga magulang o magiging magulang na ayaw natin na yung anak natin ay malulong sa ganitong klase na alam natin mayroong masama rin palang epekto sa isipan ng ating mga anak. Kailangan maging conscious din tayo, di ba? Maging alert tayo kung tutuusin. So imagine, Wilmer, na since addiction nga siya, meron din talaga effect siya kapag kumawala ka sa addiction. So, parang ganun din sa mga nangyayari sa mga gusto nang tumigil sa pagdodroga, gusto nang tumigil sa pag-iinom or sa pag-yosi, ganyan. Nagkakaroon sila ng withdrawal symptoms kagaya ng anxiety, irritability, or stress kapag hindi sila nakakagamit ng social media. And sa mga magulang na mahina-hina, syempre, pag nakita nila yun. Pag nakikita nila na nag-anxiety ng mga anak nila dahil tinanggal nila yung social media, ibabalik nila yun. O hanggang sa hindi na nila matatanggal yun sa mga anak nila. Ako, for example, I'm doing my best to limit the screen time ng mga anak ko. Kasi alam ko na yung tendency eh. Nung minsan, tinry ko na, nung medyo maliit-liit pa sila, na I just let them. Alam mo nangyayari, maya-maya, pagkatapos mag-watch nung around 2 to 3 years old pa lang siya noon. Pagkatapos na manood ng around 1 to 2 hours, pag tinanggal mo yung social media, iiyak yan. Magwawala yan. Tapos talagang out of nowhere, out of no reason, nagiging irritable siya. Wala naman dahilan. Alam mo yun? Siyempre, kaya alam mo naman yung anak mo, di ba? Alam mo kung may dahilan or may nararamdaman siya or something or baka gutom lang or whatever. Hindi eh. Pero dahil inalis mo yung social media, maya-maya, she became very irritable without any reason. Because to be honest, that's one effect of that screen time, of that digital screen time, na yung behavior ng bata, parang nawawala kasi siya sa yung pleasure, nawawala siya dun sa pleasure, sa hype, ganyan. Tapos parang, hindi niya alam yung gagawin niya, nabablank na siya, and then, hindi niya alam kung paano i-resolve yun, so magiging irritable na lang siya. So magwawala na lang siya, at mag-iiyak siya. Sabi ko, anak, look at yourself. Because of watching, after watching, ganyan yung nagiging ugali mo. Do you think that's good? Do you think mommy would allow you to continually use that kapag nagiging ganyan yung ugali mo? And so, at some point, na-realize niya na every time nga na nagiging ganon siya. And we don't want that. We don't want that. Hindi pa kaya i-filter ng bata yung hindi mga pinapanood niya. Nahihirapan siya. Oo. And I feel bad for her. Kasi inalaw ko nga yun sa kanya. Parang experiment. So, since alam ko na yon bilang magulang, I'm trying my best na, anak, before we watch this, ito yung purpose why we will watch this, diba? So, dapat may natututunan tayo dito, hindi lang basta natin watch ganyan. And then later, sabi ko sa kanila, may time lang tayo, hanggang gantong oras lang tayo. After this, tama na, enough na, then let's do other things, parang ganun. Kasi kung hindi mo sila sasabihan agad na meron tayong time span, tutuloy-tuloy yun. Oo, kasi tapos hindi... pag bigla mong tinigil, biglang... Magwawala talaga sila. Pag bigla mong tinigil ng alam nila hanggang kailangan na-orient. Tapos alam mo, na-realize ko, Wilmer, nabubuhay ang bata kahit walang gadget. Akala talaga natin bilang magulang, dahil ang trend ngayon ng Gen Z and all, they couldn't live without it. Pero grabe, Wilmer, na-try ko ilang weeks, ganyan. Nabubuhay sila na walang gadget. Kaya pala nilang maging masaya, kaya pala nilang maglaro, kaya pala nilang matuto without any gadgets. But then the unfortunate thing, Wilmer, is even our schools right now would encourage using gadgets, diba? Kasi nga marami ng online activities ngayon and all. So, kailangan lang talaga natin i-filter kung ano yung makakatulong at hindi. Diba? Hindi porke ito na yung ginagawa ng lahat, ay yun na rin ako. Ito yung trend ngayon, ay yun na rin ako. Ito yung uso ngayon, ay yun na rin ako. Although mahalaga na malaman natin kung ano yung nangyayari sa paligid natin para
syempre, makapag-contextualize naman tayo kahit pa paano, malalim na tayo ng word yan, no? Yeah. Pero para naman ma-relate natin yung gusto natin na i-share sa iba, sa kung saan sila naroon ngayon. Pero, kailangan na hindi tayo merong anxiety na ay na-left out na ako dahil sa kung anong mga nangyayari sa paligid. No? Gusto ko i-share yung sabi sa Romans 12:2. Ang sabi doon ay huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap. Kinakailangan sa tulong ng Panginoon, hingin natin ang kanyang tulong na ma-discern kung ano yung tama, kung ano yung kailangan, kung ano yung mabuti para sa atin. At napakaganda nga nitong mga bagay na napag-usapan natin. Sa part na to, gusto naman natin na malaman kung ano yung insights ng mga kabataan tungkol sa topic natin ngayon. So panoorin po natin ang kanilang opinion. Kabataan, what do you think? Even though sa generation namin ngayon, super na ng technology, like kahit sa ibang bansa, pwede kaming makipag-connect sa iba't ibang tao, honestly, sa iba't ibang culture, kaya namin ma-experience yun, even though nandito lang kami sa Pilipinas, sa sarili naming bansa. Pero I think yung pinagkaiba is that malaki yung sakop nung nagiging communication namin, yung nagiging usap namin, pakikipag-interact sa iba't ibang cultures. Parang nagiging nalolos na rin yung intimacy ba, na minsan nagiging just to talk with a person lang, pero ang nangyayari is like hindi na nabibigyan ng pansin yung getting to know talaga yung person. Rather, nagiging superficial lang nung mga nagiging relationships natin, nabibuild nating relationships sa ibang mga tao. Yan, maraming salamat sa ating kabataan na nagbahagi ng kanyang pananaw na may kinalaman sa topic natin ngayon. So, Ma'am Jazel, ano masasabi mo? Sana napakagandang sinabi ng youth natin. Well, tama yun. No? I like to get the point na nag-widen yung scope ng culture natin. Kasi imagine, kahit nasa Pilipinas tayo, alam natin yung culture ng Korea, ng US, ng Middle East, ganyan, ng other countries. Kasi nakikita natin sa social media. Imagine, hindi mo malalaman yun if, alam mo yung hindi ka pumunta sa lugar na yun. Pero through social media, naging aware tayo on that dahil nga nakikita natin online. So that's one good thing. Tama yung sinabi niya na nagiging exposed tayo to different cultures, and with that, nagiging mas accepting tayo, supposed to be, sa iba't ibang klase ng tao. And supposed to be mas nagiging, adaptable tayo. Open tayo sa ibang cultures. Kumbaga, naging adaptable din tayo sa mga sitwasyon, at kapag may ibang tao na foreigner around us, hindi tayo yung magbubully sa kanila. Or may prejudice agad. Yeah, or prejudice or racist sa kanila. No. Kasi alam na natin yung culture nila and all through this online platform. Ganyan. And then yun nga, sabi din niya, the friendship are being superficial, which is very true din. Na nakakalungkot isipin na tama yun, hindi na nila alam kung paano talaga to get deeper to one person. Alam mo, minsan nagkakaroon ka ng boyfriend or girlfriend online, kahit na hindi mo pa nakita physically, alam mo yun, at hindi mo pa siya nakikilala ng totoo. And that would lead to a lot of heartbreaks, di ba? And a lot of problem in relationships. Kaya totoo nga, mayroon ako naalala ng isang author, si Simon Sinek. Sinabi nga niya na sa panahon ngayon, actually, panahon ng millennials pa, nag-start na dahil sa pagpasok ng teknolohiya at ng social media, hindi na dumadaan yung mga kabataan doon sa part na kailangan nila mag-struggle paano mag-build ng communication skills, paano mag-keep ng commitment. Dahil anytime, kapag nakipag-connect sila, parang kahit anong oras pwede nilang putulin yung putulin yung connection na yun. Dahil na chat lang, tapos anytime pwede ako hindi mag-reply, o kaya pwede ikong i-ghost na sila, di ba? Sa time natin ngayon, nauso yung ghosting na term na yun, na wala naman yun nung panahon na nauna. So, dahil sa social media, nagiging, tulad na sinabi nga ninyo, naging superficial. Yeah. Pero, kailangan natin na matutunan na mag-build ng totoong connection.
amidst ng technology na meron tayo. Diba? Alam mo, one insight, Wilmer, kasi nag-aral ako sa Lipa Adventist Academy. For 4 years, nandun kami sa isang campus nakatira. And bawal din ang television, bawal ang cellphone. Wala din kami mga laptop and all ng time na yon. So wala kaming choice to make friends with whoever we encounter with throughout or inside that campus every day, alam mo? And alam mo, hanggang mag-college ako at nagkaasawa na ako, yung mga friends ko nung high school, sila yung nagstay throughout, adulthood and all. Kasi talagang sila yung mas nakilala mo. Sila yung na-build mo na friendship, yung genuine friendship talaga. And mahirap paghanap nun sa panahon natin ngayon. Yeah. Napakarami nating insights na natutunan ngayon, no? At ang social media nga ay isang makapangyarihang kasangkapan. Maaari itong magdulot ng kabutihan, pero maaari rin itong magdala ng masamang epekto kung hindi natin gagamitin ng tama. Ngunit sa pamamagitan ng tamang disiplina, pagpapahalaga sa tunay na koneksyon at paggabay ng Panginoon, magagawa nating magkaroon ng balanseng paggamit ng social media. Ang sabi nga sa Pilipos 4:8, ang nagsasabing, isipin ninyo ang mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kapuri-puri. Piliin natin gamitin ang social media sa paraang nagpapalakas ng ating pananampalataya at ng ating moralidad. At bago tayo magtapos, ay hilingan muna natin si Ma'am Jaisel sa isang panalangin. Yes, tayo manalangin. Makapangyarihan naming Diyos, maraming salamat with what we have right now in social media. Panginoon, I know there are good purposes para dito at maraming positive effects to sa buhay namin. Pero Lord, marami din po ang nakaranas na ng iba't ibang negative effects ng social media sa kanilang mga buhay. Lord, have mercy on us. Tulungan niyo po kami na maahon or ma-set free from addiction sa social media. Allow us, Lord, to utilize social media in a way that would glorify you. Lord, tulungan kami, bigyan kami ng mga solusyon, ng guidance, ng mga kaparaanan on not to be addicted to it and ganun din to make our life better, lalo higit ang aming mga lifestyle, Panginoon. Tulungan po ang mga magulang din naman in dealing with their kids, with their family, with their usage of social media. Tulungan din po ang mga kabataan, Lord, na ma-filter kung ano po yung pwede at hindi pwede nilang makita or ma-view or mapanood or gamitin, Panginoon. Ganun din lalo higit sa mga maliliit pa na mga kabataan. Lord, have mercy on them. Continue to save them from the negative effects of social media. But Lord, make way for their family to upbring them or to rear them in a way that would allow them to have the character of Jesus in their lives. Lord, continue to work in our hearts, continue to speak to our hearts. Patuloy niyo po kaming samahan sa lahat po ng aming mga gagawin at pagpalain niyo po kami. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. So maraming salamat po, Ma'am Jaisel, sa makabuluhang usapan at sa mga insights na inyong i-share sa mga oras na ito. So, syempre, maraming salamat din po sa ating mga viewers at saka sa listeners natin. Kung may mga tanong po kayo or mga karagdagan, pwede po kayo mag-comment sa ating comment section or di kaya i-contactin po ninyo mga numbers na 0917-5643-777 para po sa Globe or 0919-0001-777 para naman po sa Smart. Makikita niyo po yan na naka-flash ngayon sa inyong mga screens. At huwag kalimutang i-follow ang ating programa para po sa mga susunod na makabuluhang talakayan. So sa susunod nating episode, pag-uusapan naman natin ng tungkol sa online gaming addiction. Malalaman natin kung paano ito magsisimula sa atin at paano natin ito napapanagumpayan. Kaya samahan ninyo kami muli dito sa What Do You Think? Kung saan kami nagpapaalalang, kabataan, desisyon mo'y pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran.